nagbabalik na naman ang inyong vlogger's friend Kit Ralye. And for today's video, today is January 27. Wala pang sweldo guys. So, ayun. Our topic for today is correction ng birth certificate. So, meron akong guest. Charot! Yung asawa ko lang. Ayun nga. Kasi, meron siyang correction sa birth certificate niya. Actually, hindi naman correction. Parang meron lang siyang discrepancy. Oo, parang ganon. I-post ko dito yung picture ng parang correction. Iko-correct ganyan. Kasi, nga, doon sa birth certificate niya na existing, yung instead na J, yung second name niya, parang nagkaroon ng alteration. So, pinakorect namin yun. Kailan ba tayo nagpa-correct? Parang March? Ay, hindi. Bago pa kami mag-DQ. DQ kasi kami April eh. So, last year yun, nung sinubmit na namin yung civil documents namin, doon namin napansin na parang may alteration yung letter. What we did, parang may nabasa ako sa Telegram na lahat ng alterations dapat may annotations. So, kaysa ma-delay-delay na naman, so, ayun, pinakorek na namin. So, tanungin natin siya. Lika dito kasi. Tanungin natin siya kung ano yung mga ginawa niya. So, first step, anong ginawa mo? Nag-file po sa local registry. Kasi titingnan doon sa local registry yung mga entry doon sa logbook. Pinanganak siya sa probinsya since nandito naman na kami sa Metro Manila. So wala tsaka working din kami ng time na yon. Walang parang di siya makapunta doon. So pinasuyo na lang niya, 'di ba? Pinasuyo na lang niya sa kamag-anak niya. Pumunta ng civil registry, then ayan, tapos pag punta doon sa civil registry, hihingan ka ng mga documents. Ay, check-in muna yung check-in muna yung entry. Kung ano ba talaga yung nakalagay. Eh, ang nakalagay nga ron, ang nakalagay nga ron is parang tama naman. J naman. Pero yun nga, may problem dun sa sa NSO ko kasi ang dapat J ang linagay ng midwife ba yun, akala niya G, pero imbis na palitan yung buong paper, inalter niya lang na gano'n, tinambunan niya. Tapos pagkapunta sa civil registry, checkin naman doon yung mga documents, tapos hihingan ka ng mga supporting documents na yun nga, ginagamit mo na is yung current, yung rini-request mong tama talaga. Kasi hindi nga nila alam kung ano yung ginagamit mo ron. On my case, hindi nga alam kung G ba as in golf or Juliet as in J. So yun, nagpasa ako ng diploma, tapos mga IDs, transcript of records, na ang ginagamit ko is yung with J. Pinadala ko sa probinsya. Tapos yun, kailangan pa, kung papagawa mo yun sa sa ibang tao, kailangan mo ng SPA pa yun eh. Kailangan mo ng SPA para siya ang mag-transact on your behalf. Tapos yun, pagkapasa sa kanya, parang maghihintay ka ng mga 1 month, gano'n. After 1 month, ibabalik yun. Ibabalik papunta na sa PSA. Sila na magbabalik nun. Pero, yun, may mga may mga attorney na may mga sulat-sulat na yun. Marami na yun. Pero, hindi nga mo nga pwedeng galaw-galawin yun. Hindi mo nga pwedeng kalikutin yun. Kasi kapag padala, dadalhin na yun sa PSA, kailangan mo ma-secure yung LBC tracking number. Kasi, bakit LBC? Kasi, kung ano pala yung courier na nagamit, pwedeng LBC, pwedeng ano pa ba ibang courier, JRS, mga ganon.
Kasi ang kailangan nila yung courier date. At saka kapag naipadala na, kailangan mong tawagan pala ulit sa annotation department ng PSA kung na-file na ba. On my end kasi, pinadala yung sa akin sa LBC. So yun, bago ipadala ng kamag-anak ko, hiningi ko muna yung picture ng resibo. Tapos, yun, nung pinadala na sa PSA, tinawagan ko na i-file siya last February 2nd week last year. Tapos yun, nung hindi ko na i-follow up kasi nag-retrogress nga eh. So sabi ko, hindi pa naman kailangan siguro apurahin yan. So yun, pero sabi rin ng kaibigan ko, kung nung sa kanya nagpa-annotate siya, inabot raw ng 6 months. 6 months raw aabutin bago raw mag-reflect. Pero yung sa part ko, nung tumawag ako para mag-follow up ako last week lang. After 1 year, mga ganon. Almost 1 year. Almost 1 year na, 2024 na. Nung tinawagan ko, sabi, asan yung control number? Inisip ko, ma'am, wala naman pong binigay sa akin control number. Ang binigay lang po sa akin is yung contact number na tatawagan. Kaya sa inyo po ako tumatawag ngayon. Hindi, kailangan yung control number kasi yung control number na yun yung itatrack namin. Yung pala yung control number is yung sa LBC. Kaya nabanggit ko kanina na papicturan mo yung resibo para sa pagpapadala nila dahil yun yata yung rinirecord nila. So yun, nung chinek, since wala nga akong hawak na resibo kasi nasa trabaho ko nun eh. Yung resibo hindi ko naman alam na kakailangan, hindi ko naman napicturan. May nanap na lang yung ngayon todo pakiusap hanggang sa sige, print amin yung pangalan mo, yung gano'n. Tapos nang binigay yung pangalan ko, sabi niya sa akin, sir, pwede na ho itong i-claim, for scanning na ho to. Punta na lang po kayo sa PSA main. Pag ganito raw na annotation, hindi raw pwede sa mga satellite offices nila kasi kailangan nga raw ng parang dadaan ka sa isang department na naman nila, CDLI, parang ganon. Sa first floor yon, sa first floor ng PSA. O di pila ka ron, tapos pakita mo yung resibo, yung mga sulat galing local registry, mga ganon. Ayun, pagka padala, i-check nyo na. Tapos yun, pag goods na, pwede mo nang bayaran. Tapos yun, makikita mo na yung annotation na yun, papakita dito. Ito, ayan, ganyan yung annotation po. So, yan, para kasi raw, sabi ni Mrs., para raw kapag in-interview ka, na tinanong raw ng consul, bakit ganito yung PSA mo? Sasabihin doon, kasi ang ginagamit ko naman ho dyan, yung ganito. Yung ganito ang ginagamit ko. Dapat, baka daw tanongin, saan ang annotation? O kaya mamaya hanapan ka ng annotation. Yung annotation nga inaabot ng 6 months, 3 to 6 months. Sayang naman, from that point, saka ka palang magpa-process. So, ayun, sa merong mga problema sa birth certificate or tignan nyo na yung mga birth certificate nyo kasi as in, ngayon lang namin napansin na merong alterations yung name niya. Matagal na ako may copy ng mga birth certificate niya, ganyan. Kasi nga, nag-a-apply pa lang. Pero yun nga, nung pasahan na ng civil documents namin para ma-DQ na, doon ko lang napansin na may alteration yung name niya. Which is, dapat, kapag may alterations daw sa birth certificate, lahat yun may annotation. Kahit late registration, may mga annotation, ganyan. So, ayun. At least ngayon, okay na yung mga documents namin. So, ayun, waiting na lang na mag-current ang priority date. And, ayun lang. So, sa merong mga problema dyan sa birth certificate, ayun lang yung ginawa ng asawa ko. So, ayun lang guys. Thank you for watching. And, yun, sa mga nag-follow, thank you po. Bye!